Isang ngisi ang sumilay sa mga labi ni Jinwoo. Ganoon ba? Bigyan mo ako ng isang dahilan. Nag-atubili ang bata, tsaka huminga ng malalim. Gusto ko pong maging sapat na malakas para protektahan si Xiaoy man lang hanggang sa araw na magpakasal siya. Sinabi ko sa sarili ko na kung wala akong kayamanan o status, kahit man lang lakas ay magkaroon ako. Pagkarinig nito, isang nasisiyahang ngiti ang sumilay sa master. Kahanga-hanga, pero narito ang problema. Kahit handa akong magturo, mayroon ka bang oras para matuto? Sina Brother Yon at Malong ay pasa na ang bigat ng restaurant. At hindi nila pwedeng basta na lang iwan ang lahat para tumulong sa mga maliliit na gawain na inyong hinahawakan. Ang trabaho pa lang sa martial arts hall ay sapat na para mapagod ang isang tao. Sigurado ka bang maayos mong nagagawa ang mga tungkuling mayroon ka na? Kaya itong tungkol sa martial arts. Pinutol siya ni Xiao Jiang. Ang kanyang boses ay matatag. Wala po itong problema. Nagulat ang master. Ano? Ngunit persigido si Xiao Jiang. Hinding-hindi po. Para kay Xiaoxua, para protektahan siya. Gagawin ko ang bawat isa sa aking mga tungkulin ng perpekto. Kaya ko pong gawin ang kahit ano. Ang master ay napangisi. Oh, ganoon ba katapang ang iyong mga salita? Sa kasong iyon, tingnan na lang natin. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng isang guard para sa matron. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Simula bukas, sasali ka sa mga training sessions kasama ang mga disciples mula sa Xiao Agency. Ngunit tandaan mong mabuti, ang training ay training. Hindi mo dapat pabayaan ang iyong mga tungkulin sa restaurant sa ilalim ng anumang sitwasyon. Malinaw ba iyon? Ang boses ni Xiao Jiang ay nanginginig sa emosyon. Master, salamat po. Hindi po ako nananaginip, hindi ba? Napangisi si Jinwoo. Ano ito? Gusto mong maging panaginip ito? Mabilis na iwinasiwas ni Xiao Jiang ang kanyang mga kamay. Hindi po, sir. Hindi po talaga. Ibibigay ko po ang lahat. Salamat po, Master. Maraming salamat po. Sige na, makaalis ka na. Iwinasiwas ni Jinwoo ang kanyang kamay. Sa sobrang tuwa, nagmadaling lumabas ng silid si Xiao Jiang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw pabalik. Magandang gabi po, Master. Sumara ang pinto, at ang silid ay napuno ng katahimikan. Sandali lang. Ang sulat kanina, bigla niyang naalala. Jinlong at Qiyong, bulong niya sa sarili, ang kanyang tingin ay tumigas. Hindi malinaw kung naglagay sila ng spy o kung ang mahal kong kapatid na babae mismo ang naglabas ng impormasyon. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang tungkol sa 100-year red ginseng ay hindi na isang lihim. Kahit na inasahan na niya ito, hindi niya mapigil ang Mayrita. Hindi niya inasahan na magiging ganoon sila ka-arogan. Mukhang kailangan ko silang bigyan ng babala. Siguro ay iniisip pa rin nilang ako ang parehong pushover na dati. Ang eksena ay lumipat sa restaurant kung saan sinuri ni Jinwoo ang silid bago hinarap ang matron. Malalim ang iniisip, mayroon tayong disenteng bilang ng mga customers, pero pakiramdam ko ay may kulay pa rin. Tumango ang matron, ang kanyang mga mata ay banayad. Iyon din po ang iniisip ko. Kung magsisikap pa tayo ng kaunti, tiyak na makakahikayat pa tayo ng mas maraming patrons. Nagliwanag ang mga mata ni Jinwoo. Mukhang natukoy mo na ang ugat ng problema. Hindi ba, matron? Sumagot ng may kapakumbabaan ang matron. Iyon lamang po ay isang simpleng kaisipan ng isang matandang babae. Hinimok niya ito. Huwag kang magpakumbaba. Sabihin mo sa akin ang nasa isip mo. Napabuntong hininga ang matron habang iniisip ito. Ang ating restaurant ay walang signature dish. Bawat matagumpay na tavern ay may sariling specialty dish para pabalik-balikan ang mga customers. Tumango si Jinwoo bilang pagsang-ayon. Napaka-perceptive mo. Matron, iyan ang mismong bagay na gumugulos sa akin. Noong una, ang ating menu ay dinisenyo pangunahin para sa mga disciples ng hall, kaya ang pagkain ay kailangan lang maging mabilis, simple, at nakakabusog. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ang ating mga customers ay hindi na nag-aabalang bumalik. Wala tayong killer signature dish, sagot ng nani. Sumasang-ayon po ang matandang ito sa inyo, young master. Pero dapat kong aminin, medyo nakakahiya. Ngumiti si Jinwoo para panatagin siya. Nalaman na natin ang ugat ng problema. Kaya, ano ang pumipigil sa iyo para subukan ito ng totoo? Nani, ang kanyang mga mata ay nag-alab sa bagong determinasyon. Ipaubayan niyo na po ito sa matandang babaeng ito. Gagawa ako ng isang legendary dish para sa ating hot teen inn. Malumanay na payo ni Jinwoo, ngunit huwag mong pagurin ang iyong sarili. May naisip na rin akong isa pang ace up my sleeve kung sakali.
Biglang pumasok si Chung Maong, hinihingal habang sumisigaw, "Proprietor, ang Thick Clan, si Miss Min ay dumating na." Kumunat ang noo ni Jinwoo. Narito siya. Ano ang malaking problema? Kinakabahang lumunok si Chung Maong, ang kanyang mga salita ay mabilis na lumalabas. Sa tabi ng dalaga, may isang lalaking naglalabas ng isang kakaibang aura. Siya ay walang duda na isang master mula sa martial world. "Bazaar, kamo," bulong ni Jinwoo. Isang iglap ng pag-iingat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maliit na kapatid na Jinwoo. Ang matining at malinaw na boses ni Min ay umalingaw sa hangin. "Maliit na kapatid, napakatagal na nating hindi nagkita. Maayos ba ang lahat?" Sumagot si Jinwoo, na ninangkit ang kanyang mga mata. "Sister, sumulpat ka ng walang paabi. At nagsama ka pa ng isang ganoon kagugulo na kwento. Emlan, paano ka nagiging ganoon kalamag sa aking panauhin?" "Panauhin? Kutyang sabi ni Jinwoo. "Isang tingin ko lang ay amoy na amoy ko na ang bakas ng Sichuan Tang Clan sa kanya. Talaga bang inisip mong ang pagdadala ng ganoong karakter sa aking pintuan ay magpapakalat sa akin ng red carpet?" Nagmamadaling sinubukan ni Emlan na magpaliwanag tungkol doon. "May dahilan ako." Ang hindi kilalang lalaki ay sa wakas ay nagsalita, pinagdikit ang kanyang mga kamao. Ang hamak na ito ay matagal nang humahanga sa dakilang pangalan ng proprietor. "Papayagan po ba ako ng proprietor na humingi ng kaunti sa inyong oras?" Ang hamak na ito ay nanunumpa sa kanyang karangalan. "Hindi ako gagawa ng anumang gulo." Tahimik siyang sinuri ni Jinwoo. Ang attitude na ito ay sobrang layo mula sa mga arrogant na Tanlan thugs na kilala niya. "Napakakakaiba." Lumingon si Jinwoo, sabay muestra ng kanyang kamay. "Mag-usap tayo sa loob. Dahil nag-abala ka pang pumunta rito, curious akong marinig ang iyong mga dahilan." Tumango ng bahagya ang lalaki. "Hayaan ninyong ipakilala ng humble one na ito ang aking sarili. Ako si Tang Chuning mula sa Sichuan Tang Clan." "Zuan Tang Clan." "Tang Chuning," sumagot si Jinwoo ng may calm demeanor. "Ako si Jinwoo, proprietor ng Ascension Martial Hall." Tahimik siyang pinagmasdan ni Tang Chuning. Sinasabi ng mga rumor sa Jianghu na isang hidden dragon ang lumitaw sa mga lupain ng. Mukhang hindi exaggerated ang mga rumors. Kahit alam niya ang aking identity, ang kanyang composure ay halos unnerving. Nang walang kaunting ripple ng emosyon, ang kanyang state of mind ay flawless, ngunit ang kanyang mga kamay ay makinis, walang kahit isang kalas o scar. Ang magsis ng bagong katawan sa kanyang edad. Absurd iyon. At gayunpaman, mayroong bagay na undeniably strange tungkol sa kanya. Ngunit ang tunay na nagpapabagabag sa akin ay ang kanyang mga mata. Kahit ang sarili kong nephew, ang young master ng aking clan, ay nagpapakita ng apprehension kapag nagtatagpo kami. Kaya, paanong ang taong ito ay nakakaharap sa akin ng may calm na napakalalim na para itong isang placid lake? Nagsalita si Jan Hao, stable ang kanyang boses. "May isang bagay akong dapat i-clarify." Ibinabalik ni Dunming ang paggalang. "Sige, Manor Lord, magtanong kayo. Nagtataka ba kayo tungkol sa balita ng 100-year redback? O kung paano ko nalaman ang gayong information?" Nanliit ang mga mata ni Chun Hao. "Information mula sa aking thick manor. Paano ito nakarating ng ganoon kalayo para maabot ang mga tenga ng Sichuan Tong Clan?" Dang Mingay. Ang mga whispers ng martial world ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Ang buong sitwasyong ito ay nag-unfold lampas sa aking mga expectations. Hirap akong maniwala na ang balita ay lilipad na lamang ng 1,000 papuntang Sichuan ng walang dahilan. Giit ni Chin Hao, firm ang kanyang tono. "Nais ko lang malaman kung kanino mo ba talaga narinig ito." Dahan-daang umiling si Dang Swimming, naging grave ang kanyang tingin. "Luluwagan ko ang lahat ng iyong mga duda, Manor Lord, ngunit hayaan mo muna akong gumawa ng isang crucial correction. Ang hinahanap ng aking Tang Clan ay hindi ang 100-year redback." Ang tingin ni Jinwoo ay tumalas na parang razor's edge. "Kung gayon, ano iyon?" Huminga ng malalim si Dang Swanam, binibigkas ang bawat salita ng may matinding bigat. "Ito ang 1,000-year purple back." Nang mabitawan ang salita, ang mismong hangin sa silid ay tila nag-freeze. "Hindi, ang 100-year." Ang tanong ay lumabas sa mga labi ni Chun Hao, may halong disbelief. Ang ambisyon ng Tang Clan ay tunay na malawak. Huwag mong sabihing balak ninyo itong gamitin para sa isang body season ritual. Hindi para doon iyon. Ang boses ni Dun Uming ay bumigat sa biglaang lungkot. "Ito ay para sa aking nef. Hinalugog ko na ang bawat ancient scroll sa archives ng aming pamilya.
At sa wakas, nakatagpo ako ng isang remedy. Ngunit ang pinakamalupit na irony ay ang pinaka-vital ingredient, ang susi sa buong cure, ang 1,000-year purple back ay naglaho na sa mundo. May imagine mo ba ang pakiramdam na iyon? Manor Lord, ang hawakan ang sagot sa iyong mga kamay, subalit maging utterly powerless dahil may isang herb na kulang. Ang lalim ng despair na iyon ay bottomless. Pagkatapos, sa isang pagkakataon, kahit alam kong ito ay ang pinaka-faintest ng mga leads. Tinanggap nila ang gamble. Wala akong ibang choice kundi mag-impose sa inyo. Alam ko na ang aking biglaang pagdating ay nagdulot sa inyo ng malaking inconvenience. Manor Lord, maaari ko lamang hingi ng inyong understanding. Dahil sa mga circumstances, para sa buhay ng aking nephew, bilang kanyang tiyuhin, ito lamang ang tanging landas na maaari kong tahakin. Nanatiling tahimik si Jinwoo ng matagal bago nagpakawala ng isang mahinang buntong hininga. Kapag ang buhay ng isang bata ay nakataya, paano ko hindi iyon maiintindihan? Isang flicker ng pasasalamat ang lumitaw sa mga mata ni Dong Xuanmin. Salamat sa iyong empathy, Manor Lord. Kung gayon, mayroon bang paraan para malaman mo kung paano makahanap ng trace ng 1,000-year purple back? Gagawin ko ang lahat sa loob ng aking power, sagot ni Chan Hao. Ngunit, Master Tang, alam ninyo gaya ko na ang pagkuha ng mga gayong celestial treasures ay nakadepende ng buo sa isang salita, destiny. Hanggat nahanap ninyo ang millennial purple clam, Master, ang aking Sichuan Tang ay handang tugunan ang anuman sa iyong mga demands. Nagsalita si Jinwoo, resolute ang kanyang boses. Hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi ko magagarantiya ang 100% chance ng paghahanap nito. Agad na nagbigay ng assurance ang matanda. Magtagumpay ka man o mabaigo, hinding-hindi makakalimutan ng Sichuan Tong ang debt na utang namin sa inyo, Master. Nagsagawa ng tahimik na calculation ang Binate. Ang Sichuan Tang ay palaging kilala sa pagbabayad ng kanilang mga debts at pag-aayos ng kanilang mga scores. Sa makatuwid, ang paggamit ng pagkakataong ito upang pautangin sila ng isang malaking favor ay hindi masamang galaw sa anumang aspeto. Habang mas maraming aces ang hawak mo, mas magiging smooth ang daan sa hinaharap. Kinabukasan, ang buong grupo ay nasa gitna na ng open sea. Nakatingin si Tang Chuning sa malayo, ang kanyang puso ay nag-aalab sa impatience, kahit alam niyang ibinubuhos ng master ang lahat ng kanyang energy sa paghahanap araw-araw. Ngunit ang araw na ito ay tila matatapos sa isa na namang failure. At ang kanilang oras ay paubos na. Biglang, Emlan, kaya dito po pala kayo naroon, Senyor. Sa gulat, lumingon si Tang Chuning. Lady Milan, napunta ka. Tumanggaw siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay puno ng unwavering confidence. Ang Jinwoo na iyon, palagi siyang gumagawa ng miracles na lampas pa sa inaasahan ng sinuman. Senyor, maging pasensyoso lang po muna kayo ng kaunti pa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Tang Chunming, ngunit isang huling spark ng pag-asa ang nag-apoy sa kanyang mga mata. Siguro iyon na nga lang ang magagawa ko. Ang ibigay ang aking buong faith sa Master at maghintay. At pagkatapos, habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa ilalim ng ocean surface, isang maliit na bangka ang dahan-daang lumapit sa dalampasigan. Sumigaw si Tang Chunming, bangka iyon ng Master. Nakabalik na siya, biglang nanlaki. Ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Sandali lang. Ang object sa kamay ng Young Master. Nagra-radiate ito ng isang chilling aura. Hindi kaya, iyon na nga talaga iyon. Ngumiti si Min. Kita mo, Senyor, sinabi ko sa iyo. Ang pagtitiwala sa kanya ay hinding-hindi magiging mali. Sa sandaling dumaong ang bangka, hindi na napigilan ni Tang Chunming ang sumugod paarap na may boses na puno ng emosyon. Salamat, Master. Salamat. Ang malaking favor na ito. Masyado kayong nagtiis ng hardship. Humakbang din si Min, malambot at gentle ang kanyang tingin. Nagpakapagod ka, Jinwoo. Umiling lang ang binata, malalim at composed ang boses. Senyor, umatras kayo ng kaunti. Ang frosty energy mula sa bagay na ito ay hindi pangkaraniwan. Nakilala agad ni Min ang sitwasyon. Jinwoo, ginagamit mo ba ang iyong internal energy para i-suppress ito? Tumango ang binata, may mga beads of sweat na sa kanyang noo. Tama, kung hindi ko gagawin iyon, natatakot akong ang braso kong ito ay na-cripple na sana ngayon. Naging stern ang kanyang tingin habang nagbibigay ng babala. Ang item na ito ay absolutely hindi dapat ibigay sa kahit kanino. Mas mabuting ikaw mismo ang humawak nito. Hindi ito masisira kung may iwan sa labas ng 1 o 2 araw. Ngunit dapat ka pa ring umalis sa lalong madaling panahon.
Naiintindihan ko. Aalis na ako agad.